Sikreto sa di kasintigas ng yelo na ice candy. So una po, dito sa ating mixing bowl, kakailanganin lang natin dito ng 1 cup ng ice cream powder. Yes, ice cream powder na po yung ginamit natin para mas lalong masarap. At talaga namang hindi na natin kakailanganin pa ng iba't ibang ingredients na makakapagpalasa dito sa ating ice candy. Kapag nailagay na po natin yung ating ice cream powder dito sa ating mixing bowl, kakailanganin lang po natin dito at least half cup ng water and then tutunawin lang po natin ito ng maigi hanggang sa makuha natin yung ganitong klase ng consistency. Kapag nakuha na natin yan, set aside. Bago sa another mixing bowl, kakailanganin naman po natin dito at least 8 tablespoon ng cornstarch. After natin mailagay yung cornstarch, tutunawin lang po muna natin ito sa half cup ng water at kapag natunaw na po natin ito, is-set aside lang din natin. Tapos dito sa ating kasirola or kahit sa malalalim na yung lutuan, so ako dito sa kawali ko, medyo malalim so dito na tayo magluluto. So una, naglagay lang muna tayo dito ng 7 cups ng water. So yung 7 cups of water na yan, yung tap water lang tapos hindi pa nakabukas yung apoy sa ating kalan kasi kakailanganin natin ditong maglagay ng 1 cup ng sugar. So tutunawin natin maigi yung ating sugar. Buksan na natin yung apoy kapag nailagay na natin yung asukal dyan. Tapos po, kailangan matunaw na yung asukal doon sa ating apoy na yon. Dapat uminit na yan, kumulo na, tapos hinaan nyo lang yung apoy bago ilalagay na natin yung 1 can or 370 ml ng evaporated milk. After adding ng ating evaporated milk, hihintayin naman natin kumulo yan, tapos ilagay na natin yung tinunaw natin kanina na ice cream mixture, haluin ng maigi, bago ilagay na natin yung ating cornstarch mixture, dapat po haluin po ulit natin ito ng maigi, bago maglagay na tayo dito at least half teaspoon ng vanilla essence or vanilla extract. After po natin mapagsama-sama yung mga ingredients, hinaan nyo na po yung apoy kasi ilalagay na natin dito yung buko. So yung buko po na pinili ko dito, yung pang salad lang siya para hindi ganun katigas at hindi rin naman ganun kalambot. So ito po, nasa sa inyo na kung gaano karami pero ako po personally, ang nilagay ko diyang buko ay 2 piraso. Tapos pinakayod ko lang po iyon, tapos inilagay na natin yan dyan. Once na kumulo na yung ating mixture, ang gagawin nyo po dito ha, hindi nyo yan ibabalot sa ating ice candy bag hanggat hindi po iyan malamig. So, kailangan palamigin muna yung ating mixture bago ipapakita ko sa inyo yung mga kakailanganin nating mga kagamitan para sa pagbabalot ng ating ice candy para po hindi maging messy yung inyong lamesa at talaga namang dire-diretso yung paggawa ng inyong ice candy. So dito po, kinailangan ko ng isang malinis na mixing bowl kasi po dito ko ipapatong yung ating ice candy kapag nagsasalin na tayo. Tapos po, kinailangan ko rin dito ng 1/3 cup ng measuring cup kasi po 1/3 cup tapos yung kalahati ng 1/3 cup, ganun karami yung mixture na ilalagay natin dito. Kailangan din natin ng embudo para hindi naman tumalsik yung mga mixture na ginawa natin. Tapos ang gagamitin ko ditong ice candy bag ay 2x10. Tapos po, kapag nailagay na natin yan dyan, yung mga nakailangan na natin, start na tayo sa pagbabalot. So again, sa paggawa po or sa pagbabalot ng ating ice candy, para maiwasan na mabilis siyang mapanis or masira, dapat po ipa-fully cool down ninyo yung ating mixture. So dapat malamig yan. So kapag nahahawakan nyo na o hindi na kayo napapaso, start na tayo sa pagbabalot. Kasi kapag napapaso pa kayo, mainit pa yon, so mabubutas lang yung inyong mga ice candy bag. So sa pagbabalot ng ating ice candy, so ito na yung ating 2x10 na ice candy bag, inilagay ko lang yung ating embudo. Tapos nag-scoop lang ako ng 1/3 cup ng ating mixture. Tapos kinalahati ko ulit itong 1/3 cup na to. So in total po, dapat hindi lalagpas ng 1/3 cup yung inyong mga mixture. Tapos, tignan nyo na lang dyan sa video kung paano ko binubuhol. So ako kasi ang technique ko, etong kanang kong kamay, siya yung nandun sa pinakaibabaw, ta's yung kaliwa kong kamay pala, yun yung nandun sa maitaas, yun dito sa may ipagbubuhulan natin. Tapos eto ating kanang kamay, ito naman yung pinang-iikot ko para humigpit yung ating ice candy ta's ma-full siya diyaan sa pinakaloob. Tapos gumagawa lang ako ng parang pinaka-circle
tapos doon ko nilulusot yung pinakadulo nung plastic bag natin. Tapos ganyan lang siya. So dapat walang hangin doon sa mismong ice candy natin kasi pangit yun eh. Hindi siya mamumuo ng mabilis doon sa ating freezer. Tapos ang gara lang kasi 'di ba mas gusto natin yung compact or siksik yung ating mga ice candy. Tapos nasa inyo naman yon kung gaano karaming buko yung ilalagay ninyo. Pwede nga dito kung may blender kayo, puwede niyong i-blend yung mga buko ninyo para mas mabilis lang siyang ma-shoot dito sa ating ice candy bag. Pero ako kasi hindi na, kasi gusto ko yung pero may nangangata-ngata tayo na buko. Ta's nasa inyo naman 'yan kung gusto niyo pang dagdagan pa 'yan ng ibang flavor, pero ako kasi eto lang sapat na. Ta's again, dun sa mga sinabi ko na sukat, ganyan, wag niyo na po siyang dagdagan, wag niyo na rin siyang bawasan kasi nung natikman ko yung ice candy ko, grabe, tamang-tama lang yung lasa niya, hindi gano'n katamis at hindi po matabang. So, hindi ko kasi talaga kayang i-explain kung paano ko ba talaga binabalot or what. Pero diyan sa video na 'yan, pinapakita ko naman diyan kung paano ko siya ginawa. So, ako po, in total, nakagawa tayo ng 23 pieces nitong ating ice candy. So, nilagay ko lang 'to sa aking freezer tapos kinabukasan eto na. Ayan, so sobrang lamig tapos nag-firm na agad yung ice candy natin and then pinakita ko diyan kung gaano po ito kalambot. So, again ha, parang hindi lang ito yung first time na gumawa ako ng ice candy na hindi sintigas ng yelo. Napakarami na pong nakasubok niyan doon sa ating YouTube channel. Grabe, million views even dito sa ating Facebook page. So, gumawa ako ng buko flavor naman kasi yung mga nauna kong video na yon milk flavor, ube flavor, ganyan. So, ito buko flavor. Since yung buko, lagi namang meron yan sa palengke, sa mga tindahan. So, hindi nawawalan halos ng buko. Kaya magandang flavor din yung buko kapag gumawa kayo ng ganitong klaseng business. So, ganon, ilalagay nyo lang yan sa inyong freezer. Tapos po, ayan na. Hindi po yan kasing tigas ng yelo. So, sa mga nakasubok ng ating ice candy dessert, mag-comment kayo dyan sa ating comment box section. So, yun lang mga kakusina, kung naghahanap ka ng pang-negosyo at talaga namang hindi nawawala sa market, itong ice candy na yung subukan mo. So, yun lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video. Ito, hindi talaga to binigay sa akin. Binili ko to sa sarili kong pera. Pero, gustong-gusto ko lagi itong sinishare sa inyo. Kasi, kapag naubusan ako ng gas, talagang dito yung takbuhan ko. Yung mga 11 kilos ko na gas. Ito talaga, kunwari walang kuryente, di ba? Kung induction cooker yung ginagamit mo. So, ito, pack na pack to. Tapos, isa lang yung gas niyan. Marami ka nang maluluto. And safe na safe din po si Gaslight. Kung ayaw ng white, napakaraming kulay na pagpipilian dyan. So, ako pangatlong kulay na to kasi yung dalawa, yung isa nandun sa isang kwarto. Tapos ito yung lagi kong ginagamit sa mga recipe video natin lately. So ito parang mag-iisang taon na rin to sa akin. Pero sobrang tagal ko nang gumagamit ng Gaslight. So kung gusto nyo rin yan, ilalagay ko yan dyan sa basket o kaya sa ating comment box section para makapagbili na kayo nito na talaga namang matutuwa kayo kasi magagamit nyo po iyan.